Sunod, mga kababayan, bukod dyan sa 7 na congressman dyan sa Davao Region na hindi man lang bumoto kay Sara, yung isa sa sumisigaw na kamanggagawa, 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 itaas ang sahod, kamanggagawa. Ayun, nagpakilalang DDS daw siya. Sumama kay Libiste, sumama kay Barsaga. Aba, nag-type yes. Si Pantaleon Alvarez, congressman pa rin ba? Mga kababayan, si Eli San Fernando, kilalang DDS. Bumoto ng yes. Galit na galit mga DDS. Ito Eli San Fernando. O, kahit basahin natin dito, mga kababayan, kahit basahin natin dito, mga kababayan, kay Eli San Fernando, wala po siya dito sa bumoto ng no. Alam naman po natin, mga kababayan, tinawag nga ng mga DDS si Eli San Fernando, si Kiko at si Libiste na ang bagong Gumbursa. Gumbursa daw yung bagong bayani. Pati nga Usamis nag-yes din eh. Sa madaling salita, mga kababayan, ulitin ko nga sa inyo. Ulitin ko nga sa inyo, mga kababayan. Ganito yan eh. Kung ang tatay lang ang usapan, maraming boboto sa tatay. Anak na kasi yan eh. Walang kwenta. Dito mo malaman, yung mga kwento-kwento noon nung bata pa ako, sabi may anak daw si Digong na basagulero, isinakay sa helicopter, hinulog sa dagat, nilagyan ng bakal yung paa. Tapos ngayon magulat ka, naging mayor. Naging congressman. Siyempre, yung mga karatig lugar nila dyan, mga matatanda na yung kongresista na yan eh. Dito mo makikita yan, mga kababayan. Dito mo makikita na bakit yung mga kongresista ang kakilala ni Tatay Digong, bakit ayaw sumuporta kay Sara? Bakit noon gustong-gusto nila si Digong? Diba? Si Digong yun eh. Yung mga anak, sabi nga ni Digong, wala akong believe kay Baste at kay Pulong. Kay si Pulong baliw, si Baste bading, si Sara okay naman. Kasi utos ko, patayin nyo yan. Pag si Inday, bakit buhay pa yan? Kita nyo? Sabi, anong sabi ni Montulpo? Anong sabi ni Montulpo? Ako, sabi ni Montulpo, maka-Duterte ako. Kahit ngayon, kahit nakakulong siya ngayon, I considered myself as a DDS. Pero sa mga anak, si Sara may kapansanan sa pang-iisip. Yung isang anak, si Pulong, nananaksak ng kutsilyo. Yung isa, puro tato. Fashion daw. Sa madaling salita, mga kababayan, sa madaling salita, yung mga nagsabing maraming nagmamahal kay Sara para sa 2028, mga DDS lang yun sa Facebook. Mga DDS lang yun sa TikTok. Pero pag yung mga politisyan na malapit sa kanila, tinatanggi na sila. Tignan nyo, 7 kongresista Davao Region, hindi man lang nagno. Si Eli San Fernando, yung kilalang mga kamanggagawa. Ito talaga, ito yung kalsada, ito yung rate. Tignan nyo, pagitan ng kalsada, nakita nyo yan, ayan putol, ito Marikina, ito Maynila, ayan, ito. Tapos ang sahod dito, 375 lang, sa Maynila, 700, 800 na. DDS. Tapos nag-yes to impeach. Tangina.
Mga kababayan, galit na galit mga DDS. Nabudol, ha? Ayan. Tapos sabi ng mga DDS, oh, kamanggagawa, wala ka ng boto sa sunod. Ayaw na namin iboto yung party list mo. Huli na ang lahat. Nabudol na kayo. Ya? Ay, nako. Mga kababayan, bakit kaya nag-yes si mga kababayan, bakit kaya nag-yes si Eli San Fernando? Tanong lang mga kababayan, bakit kaya siya nag-yes? Okay, kita nyo mga kababayan, no? Nag-away itong dating supporters ng Uniteam at ng mga DDS. Ayun, nagbugbugan, no? Kita nyo, dami na nagising. Mga supporters ng Uniteam ni PBBM noon. Na ayaw na kay Sara ngayon. Binubog ang mga supporter ni Bato. Nagkagulo sila sa Senado. Duterte kayo ng Duterte, mga hayop kayo, mga bogo. Sinugod ng Uniteam, dating Uniteam na ngayon ay BBM na. Sinugod yung mga supporter ni Bato. Our congressman Davao del Sur also said yes. Di ba? Kaya nga sa totoo lang ito mga kababayan, ito lang ang masasabi ko talaga sa inyo. Yung mga nagsasabi kasi na maraming nagmamahal kay Digong, maraming nagmamahal kay Sara, kay Basti, kay Pulong. Yan yung mga nasa Facebook. Yan yung mga nasa TikTok. Pero yung realidad na mga politiko, kapag ang mga politiko umayaw dyan, talo si Sara. Maniwala kayo sa akin. Tatakbo kang presidente tapos ang kongresista ayaw sa'yo. Putang ina, di ka manalo. Yung mga kongresista, kailangan mong mahalin yan. Kailangan mong makasundo yan lahat. Bakit? Biruin mo 257 congressman. 26 lang ang nagno sa 300. 300 plus ang kongresista kasama ang mga party list. 26 lang ang nagno. Nag-abstain ang siyam. Tapos tatakbo kang presidente, walang kongresistang susuporta sa'yo, di ka mananalo. Maniwala ka sa akin. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Mahirapan kang manalo. Mark my word. Kasi bakit? Isa lang naman ang sasabihin ng mga kongresista doon sa kanilang mga constituent or kanilang mga nasasakupan. Pag iboto ninyo yan, hindi naman yan ang tutulong sa inyo. Ako pa rin. Diba? Halimbawa, ako congressman sa lugar ko, Davao del Norte. Kung ako ang congressman, iboto ninyo si Sara. Sino tutulong sa inyo? Ako lang naman, hindi naman si Sara. Pag naging presidente yan, do you think pupunta yan dito? Hindi. Ako pa rin, kaya ako ang congressman dito. Hindi yan pupunta dito, nandun lang yan sa Malacanang titira. Diba? Baka nga, ubusin niya lahat ng resources ng Pilipinas niyan. May record na yan. Diba? Yan ang mahirap, mga kababayan. Kita nyo si Eli San Fernando. Pakinggan nga natin kung bakit si Eli San Fernando, mga kababayan. Ayan, Eli San Fernando. Impeachment issue. Mga boss, amin na ako. Totoo ang chismis. Ano? Meron talaga kaming natanggap na maleta. At para sa kapanatagan ng lahat, ipapakita ko po sa inyo. Ayan, Mga maleta. bata, pasok yung maleta. Anong maleta yan?
Magkano laman ito? 20 million, boss. Ito. 16 million, boss. Ito mga boss, yung mga kasong na ipanalo ng mga manggagawa sa iba't ibang kaso na inilapit. Ayan na, may hawak sa mga ebidensya. Tayo makahipokrito. Pwede gawing publiko lahat ng sakin. And we will support any measure for accountability. At yan ang pinag-uusapan natin dito. Paano ba makakamit ng ordinaryong Pilipino, lalong-lalo na ng mga manggagawa, yung accountability? Kasi hindi naman ito pumapatungkol sa isang tao, sa isang politiko. Ito ay pumapatungkol sa karapatan ng mamamayan na maghabol ng accountability sa mga public officials. And in fact, kung nahihirapan o pinahihirapan nitong nakaraang Supreme Court decision yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na mag-seek ng accountability, definitely we will fight back. So, tama naman ang ginawa ni Eli San Fernando. Hindi daw politiko ang maghahabol ng accountability kundi ang kamanggagawa niya. Mamamayang Pilipino, taong bayan, kamanggagawa. Tama naman. Ang tanong lang, Eli San Fernando. Ang tanong lang, naiintindihan ba ng mga DDS yan? Galit nga sila sa'yo. Kasi ang sabi, binudol mo daw sila, pinaboto-boto mo sila, tapos ending ngayon, anti-Sara ka na, bumuto ka ng yes. Basahin natin sa comment section. Nag-unfollow na din po ba ang lahat? Last term mo na yan. Last term na po kayo. See you sa 2028. Unfollow dan. Sobrang believe ako sa iyo before what happened. Gawin ang trabaho para sa tao. X. Makisawsaw sa impeachment. Check. Ayan na mga kababayan. Ang daming galit. Naka-unfollow na ba daw ang lahat? Tama mga kababayan. Ang mga DDS, huwag kayong magalit. Kasi bakit? Si Eli San Fernando, ano ba ang nakapagpanalo sa kanya? Di ba mga manggagawa? Di ba mga butante? Mga worker? So yung mga worker na naghahangad ng kasagutan kung saan dinala ni Sara ang bilyones na pera. So kanino ba si Eli San Fernando? Sa mga butante niya. Alam naman doon siya kay Sara, hindi naman siya kayang ipanalo ni Sara. Bakit? Hindi nga na ipanalo ni Sara yung mga congressman sa Maynila na pinagmumura niya yung mga kalaban. Di ba? Yan ang realidad, mga kababayan. Na si Eli San Fernando, mas mahal niya kayo, mga kamanggagawa, kaysa kay Sara. Bakit? Kung si Sara ang kanyang paboran, kung si Sara ang kanyang paboran, hindi siya kayang ipanalo ni Sara. Pero kung kamanggagawa ang kanyang paboran, kaya siyang ipanalo. Bakit? Sino ba ang nang bumoto kay Eli? Di ba kayo? Bakit si Sara ang kakampihan niya? Tama si Eli. Taong bayan ang humihiling ng accountability, hindi si Sara. Kaya mga kababayan, mga boss, aamin na. EBBM, ano na? Noche buena na. Ayan, binura na. Ayan, legend daw, tatlo. Tatlo daw yan, legend daw, legend. Pero ngayon, binura na nila yung isa, dalawa na lang. VP Sara Duterte asked you to be part of her Senate slate for 2028. Would accept the offer? Kasi malinaw sa amin na we are standing for labor. Ayan na. Pakinggan nyo Should VP Sara Duterte ask you to be part of her Senate slate for 2028? Would you accept the offer? Ayaw niya. Kasi malinaw sa amin na we are standing for labor. At ayaw namin na sasabihin, pag kumampi kami kay Sara, sasabihin, DDS ka, Duterte ka. Pag kumampi kami kay Bongbong, sasabihin, loyalista ka. Ayaw namin na, kasi ang issue ng mga manggagawa, may mga manggagawang maka-Duterte, may mga manggagawang maka-Marcos, may mga manggagawang maka-Leni, may mga manggagawang Pink. Lahat ng mga manggagawang yun, kasama namin. Diba? Hindi porket ikaw ay maka-Duterte, maka-Bongbong, maka-Pink, maka-Leni, hindi ka na namin kasama. So kailangan maintindihan din ng mga manggagawa yan. Ang interes ng mga manggagawa, lagpas doon sa kulay sa politika. Diba? Narinig nyo na, mga DDS, dapat maintindihan nyo yan. Huwag kayong mag-base sa kulay. Kasi hindi siya nagbe-base sa kulay. Pero kung nasaktan man kayo na nag-guess siya kay Sara to impeach, nakita niya kasi. Nakita niya ang ebidensya.
Bilyones kasi. Hindi mo kayang kontrolin ang matematika eh. AMLAC yan eh. AMLAC. BIR. Security Exchange and Commission. Nakita niya eh. Hindi naman siya bulag. Di ba? Oh. Kaya yung mga DDS galit na galit. DDS daw si Elisan Fernando. Ngayon, tinanggi na. Kaya, tinanggi na kung sakali daw na operan siya ni Sara bilang senador sa 2028. Tanggapin ba daw niya? Hindi daw. Yan na. Kita nyo mga kababayan. Pero noon, nung kasagsagan ng eleksyon, ang daming DDS niyan. Kamang gagawa. Million views niyan sa TikTok. Kamang gagawa. Diba? Ayan na, mga kababayan. Kitang-kita. Eli San Fernando. Galit ang mga DDS dahil bumoto ng yes to impeach Sara. Ayan na nga, mga kababayan. So, yun lang.